Welcome back to my channel, Tommy Snackers. Kung bago lang kayo sa aking channel, mag-like and share and subscribe. Ayan guys, dito tayo ngayon sa Calamba, Central 1. Sa Rizal Memorial School. Dahil gaganapin po ang BPS Day Assembly Meeting. Ayan guys, pasok tayo para makita natin ang loob. Ayan guys, may medical mission po tayo. Ayan. Tapos magpa-register muna tayo. Nandito sila. Ayan, mga veterans bank peoples. Shout out. Nandiyan ba tayo? May lista. Ah, okay. Ay, kumakain na yung iba, oh. Guys. General Assembly ng mga anak ng mga veterano, guys. Ayan sila, guys. O, di ba mga kasama ko sa Sikan District po. Ayan si Ma'am Marisa. Ayan, General Manager ng Veterans Bank Calamba. O, di ba? Samahan nyo ako, guys. Mga ka-snackers dyan. Ma'am, kasama ka sa vlog ko, ma'am. Ayan, oh, di ba? Ang ganda, oh, di ba? Ayan, ma'am, shout out po. Rizal po. Ayan po, kasama kayo sa vlog. Taga Binangunan, Rizal, nakarating dito sa Calamba. Taytay Rizal. Ah, lahat ng Rizal po. Lahat na may Rizal. Antipolo, sama po kami sa isang band. Tapos pumunta kayo sa Rizal Memorial School. Excuse me, ma'am, taga saan po kayo, ma'am? Rizal po, second Rizal. Ah, Rizal din po. Oh, kasama kayo sa vlog. Ayan po. Tommy Snackers po. Baka hindi pa kayo nakapanood sa ano ni Tommy Snackers. Saan po yun ako yan? Tataapa. Ay, ang inyong pa-vlog-vlog na ito. Sa YouTube po. Sa YouTube. Halos ang ano ko, BEP po. Ah, Mga event ng mga heroes. Yan po. ay, sige po. Sige po, panoorin nyo. Tommy Snackers po. Tommy Snackers. Taga saan po kayo? Amerika. Wala, ang layo na rating nyo dito. Kaya nakaganto ako. Rodriguez Rizal. Lapit lang. Sa online, tingnan nyo dyan yung aftocs.com. Meron dyan sa online yung aftocs.com. Mag-inquire kayo sa maski sa regional camp. Meron dyan mga OCS, mag-apply kayo kasi lately, meron na pong dinala sa Navy. Okay? Pagka kung ano yung open, kung Navy, kunin mo Navy. Kasi sa AFP no, pwede naman mag-transfer niyan. Kung AFP ka, Navy, Air Force, Army, pwede ka mag-transfer niyan pag official ka na. Pagkakataon na natin ito kasi nakikita ko yung pag-general yung mga anak ninyo. Tandaan nyo yan. Not only they will become general, they will also be disciplined people. Okay? Sayang yung pagiging SDI ninyo. Pag wala kayong ma-produce na apo,
na pamangkin na maging isang general. I-project nyo yan. Doon lang pinakamadaling maging general yung mga ating mga apo, mga anak, mga pamangkin. Okay, may pamangkin ka nakatapos, dito ka na pumunta, huwag ka na mag-abroad. Dito pag graduate mo after a year, PMA is 4 years. PNPA is 4 years. Oh, kasi nakatapos na kayo, isang taon na lang yan. Pag isang taon, may VIX ka na. Lalo pag 24 o 25 years old ka lang, regular officer, wala kang ka-dismiss. Hindi katulad sa amin noon. Darasyan officer kami, pag nagkasala kami, pwede kaming dismiss. Dito hindi. Kaya take advantage of this. Later on siguro, pag may time pa tayo, ibibigay ko rito yung requirements para ipasa natin sa kanila. Ibigay natin sa kanila. Tutulungan namin kayo, yung mga anak ninyo, tutulungan namin. Basta meron lang silang lahat sa babae, 5 lang pwede na. 5. Basta 5. Huwag lang mag 3. 411. 5 lang. Kasi sa PMA, 5 eh. Dito 5 lang. Ang importante din yung kanilang napag-aralan. Lalo kung kahit may trabaho na siya, basta huwag lang lumampas na sa 26. Sabi niyo, anak, Wala na lampas. pagkano sweldo mo dyan? Pag na-disgrasya ka, hindi ka naman bayaran ng gobyerno eh. Magpunta ka na lang sa Armed Forces. Mamili ka ano gusto dyan, Air Force, Navy, or Army. Okay, pag bumagsak ka sa exam, ulitin ulit. Hanggang maipasa mo. We give you chance. Importante lang maganda yung health mo. Sa Armed Forces, kalusugan mo, buhay mo, protektado. Sa civilian hindi. Nagko-cross ka nga lang sa kalsada na pagka ka ng sasakyan, namatay ka. Pag makaawa po yung pamilya, pinagpasusurrender pa kayo nakabangga. Pag Armed Forces yan, member ka ng Armed Forces, automatic. Dahil hindi lang sa inyo babayaran lahat ng banana kayong gastos. So, dapat ng gastos yun. So, pag-isip kayo, practical, dapat, tapos, lola na kayo, pamaya yung apo nyo, maging general, sasama kayo sa States. Yun lang. No. Please, ito yung, kasi wala pang nag-recruit, nagsabi sa inyo ng ganito. Ako lang siguro. Ako lang siguro. Kaya, open your mind. Kasi katulad nyo, di ba nakakita kayo ng mga general dyan? Sana, ganito rin sana yung apo ko, ganito rin sana ang anak ko o pamangkin ko. Ngayon, may pagkakataon na kayo. May pagkakataon na kayo. Kasi sa PNPA, 5 years kayo kadete. Okay? Pag nabugbog ka pa, baka hindi ka pa makin yung kadete. Dito, tapos na kasi sa 4-year college, lalo kung may board ka na. Paglabas mo, tiniente ka kaagad. Tiniente ka kaagad. Kahit na, yes. Kahit hindi ka masyado sa board. Yeah, sige. Babae, lalaki. Pero bading, wag na yung bading. Babae, lalaki, pwede yung tomboy. Pwede yun. Pero sa bading kasi hindi pwede. Alam mo, hindi pwede kasi pag bading, tapos nakasama yung buha ko sa operation, may umatake, naglandi si bading, wala, napatay na kayo. Kaya bawal ang bading sa amin. Pero without you knowing it, ang dami ng mga bading sa general noon sa PMA. A few moments later. As Mr. Miguel Angelo Villarreal, Head Marketing Communications and Customer Experience Protection Division, PVB, Executive Vice President, VFPSI, to give his remarks. Welcome po. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po ang inyong National Executive Vice President ng BFP SDI. Kaya kung may nagtanong sa inyo kung nakilala nyo na ang National EVP or nakasama na, pag sinabi nyo pang hindi, ito na po ako ngayon. Ang aking pong task ngayon ay basahin ang mensahe ng ating National President, who is, by the way, the Deputy Speaker of the House of Representatives,
Kaya nga po siya hindi makakarating ngayon sapagkat yung kanilang mga meeting kasama si Executive Secretary Bersamin at ang mga labor group ay hindi po natapos kahapon. Kailangan magpatuloy po ngayon. Kaya he sends his regrets for not being able to join us this afternoon. So ito po, hayaan niyo po kung basahin ang kanyang mensahe po. So, message of the House of Representatives, Deputy Speaker, and VFPSDI National President, Raymond Democrito C. Mendoza, Region 4 Regional Assembly, 30 September 2023. Warmest greetings of peace and solidarity to the Veterans Federation of the Philippines Sons and Daughters Association, Region 4. Today, we meet as one region to renew our commitment to the noble work of promoting the welfare of our veteran forebears and preserving their legacy as the exemplification of the best of the Filipino amidst the worst times during the war. Being the son of a World War II veteran, the late Colonel Democrito T. Mendoza, awarded the Gold Cross by the United States Army for his service in Cebu, it gives me immense pleasure and honor that more and more of us, both in the national and regional level, are at the forefront not only in recognizing and appreciating the struggles of our veterans against colonialism towards freedom, but also in ensuring that their passion for public service and love of country is continuously passed from generations of today and tomorrow. As your VFPSDI National President, as well as a Deputy Speaker in the House of Representatives, I sincerely vow to be your champion in Congress and of our great organization in pursuing various projects, reforms, and policies for veterans and descendants. Parang tugma sa sinasabi ni Sir. Tama, sa kanya po sa lower house. Pasado na po yan sa lower house. So anyway, ranging from, let me continue, programs and policies for veterans. So sakto nga po. And their descendants, ranging from memorials, monuments, and documentaries up to the integration of the lessons of World War II to our Philippine educational system. As we tackle our regional affairs today, such as the election of our new regional or Region 4 Vice President and our VFPSI activities, I wish us all a fruitful and meaningful discussion with a fervent hope that we never lose sight of our why, our reason of being. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa ating mga veterano at kanilang pamilya. Mabuhay ang VFPSDI Region 4. Daghang salamat. So, ayan pala yung pag-asa natin sa House of Representatives. Anak pala ni General Mendoza yan, naabutan ko pa si General Mendoza. Kaya malakas tayo yan. Now, we now have an open forum. Okay. Okay. Sir Mike, please. Thank you, sir. So, ito naman yung aking parte talaga. Pagbigay ng updates dahil po sa VFPSDI activities. Kagaya po ng nabanggit ko, ating naka-ready na ba yung deck natin? Sige. Anyway, papakilala ko lang po, ako po yung naging National EVP nung right before the pandemic. Nagkaroon ng election December 2019. Ako po ay kinausap, kasama na rin po si at that time Kong Ray Mendoza. Dahil nga po parang merong issues na hindi ko na ikakwento at hindi ko rin masyado alam yung national leadership ng panahon na yun. And kinausap po kami na kami po ang tumakbo bilang National President at National EVP respectively. Ngunit ako po ay naging District President po ng mga empleyado ng bangko sapagkat karamihan po sa amin ay mga anak o apo ng veterano. Ako naman po ay apo ng veterano sa aking ina. Ang tatay niyo po ay si Andres Clemente
Jr. Siya po ay nagsilbi sa Iloilo sa 66th Infantry ng USAFE. Ang lola ko po, asawa niya, ay taga-Romblon. Yan ang kilala kong taga-Romblon kanina, si Ate Edna, taga-Romblon. Taga-Romblon po kami, pumunta po kami doon sa Ojongan. Mga noche po yung aking ginuno. So, yun po, no? And kami po ay kinikilala namin ang S-Live bilang isang asosasyon. Ngunit, ang siguro mensahe na pinaparating ko ngayon ay kung naabutan niyo pa po yung S-Live noong panahon nila Colonel De Ocampo, ibang-iba po ang S-Live ngayon. Sapagkat noong panahon po ni Colonel De Ocampo, siya rin ang presidente ng BFP. Tama po ba? Ngayon, hindi na po siya ang presidente ng BFP. Ang presidente ng BFP ngayon ay walang iba kundi si Major General Romy Alamidio. Siya po ay retiree. Ngunit anak din po siya ng veterano. Yun nga lang, medyo iba na yung dynamics ng relationship between BFP at SDI. No? Kasi karamihan po ng ating mga miyembro ng BFP ay hindi na World War II. Alam niyo naman po yun, di ba? Karamihan po sa kanila ay mga retirees na po. No? So, medyo iba na yung dynamics. Hindi na ganun kalakas. Ngunit, sinusubok po namin ni Deputy Speaker Raymond na palakasin ang relationships not only with the BFP but also with PIVAC. Sige, next slide. Yeah. So tayo po ay isang pribadong organisasyon. Ang miyembro po natin ay hindi lang po anak ng World War II. Ayon po sa ating articles and bylaws, pati po anak ng Korean War, Vietnam War, AFP retiree ay pwede po rin po maging miyembro ng SDI. Malinaw po yun. Hindi lang po second generation, pati po third, fourth, fifth. No? Kasi po yung, like ako, third generation na po ako na po ako ng veteran. Pwede pa rin po ako fourth, kasi yung mga anak ko, mga adult na rin, ano? So pwede rin po sila. So wala pong limit po yan. Yung nga lang, napangalan nga lang ng SDI, ano? Tayo ay pribado. Unlike yung VFP, and this is another reason why medyo iba na yung relationship. Dati po kasi, ang VFP ay private, di po ba? Ngunit nung nagkaroon ng ruling ng Supreme Court na ang VFP ay government organization na sinasakop ng DND, Department of National Defense. So ang VFP ay nagre-report sa Secretary of National Defense. Doon po nagkaroon ng konting, apart from mga retirado na po ang papatakbo ng VFP. Pangalawa po, gobyerno po ang VFP. Pangalawa, pribado po tayo. Okay? Malinaw po yun. Non-stock, non-profit organization registered with the SEC. Tinatag po tayo noong 1988 bilang isang auxiliary unit ng BFP. Base sa ating records, mahigit 26,000 na po na member tayo. At ang pinakamarami ay guess where? Sa Region 4 with 5,112. Pero palagay ko, kailangan i-update po natin yung figures sapagkat marami pong hindi na active. Perhaps nauna na o yumauna. At yun po yung mga or di na kaya, no? Sapagkat may edad na, medyo mahirap na maging active. Pero Region 4 po ang pinakamaraming members base sa ating record. No? So ang pangalawa po ay Region 6, then NCR, Region 3 at Region 7. So yun po yung mga pinakamaraming members per region. No? Of course, kumpleto tayo. May mga ibang rehiyon na hindi masyadong active. Sa kagaya po ng, for example lang naman to, Region 1. No? Kasi naiintindihan ko yung dating RVP natin, taga-Dagupan, kung magtatawag daw siya ng meeting ng taga-Lawag, mas malayo pa po ang distansya ng Lawag sa Dagupan kaysa Dagupan sa Manila. Kaya medyo hirap sila magtawag na meeting. Medyo naiintindihan po natin yung kalagayan nila. Ngunit sa ibang mga region, kagaya ngayon, natutuwa po kami, and I will share this with Deputy Speaker Raymond na napaka-active po ng Region 4 na nakabuo tayo ng 122 attendees ngayong araw. And palakpakan po natin ating sarili. No? Thank you very much po sa inyong, alam ko, Sabado. May ginagawa kayo tuwing Sabado. Ngunit thank you sa inyong pag-attend po ngayon. Next slide. Ito po yung aming meeting last January ng National Leadership. Kasama po ang mga iba't ibang RVP, no, sa iba't ibang rehiyon. Unfortunately, wala po taga Region 4 kasi nga po
during the pandemic, nawala po si Kuya Ray, di po ba? And that is why one of the reasons kaya gusto namin magtawag ng meeting ay magkaroon po tayo ng halalan para po mapili natin kung sino ang papalit kay Kuya Ray being the Region 4 Vice President. So, alam niyo naman po yung proseso, no? Ang tatlong post, minimum of 3, makakabuo ng district, isang district, at least makakabuo ng, they form the regions. And yun. Sige, next slide. So bakit po tayo nabubuhay? Why do we exist? Number one, to defend and support the rights of Filipino veterans. No? Natuwa po ako dahil kanina sa pagpapakilala natin, may nabanggit na meron tayong panukala o suggestion na taasan ang pensyon ng ating mga widows. No? And why not? Why not? Kasi po, as I mentioned, ang ating pong National President ay ang Deputy Speaker. In fact, kung nakikinig po kayo sa budget hearings in the past 2 weeks, isa po siya sa nag-preside sa budget hearings sa Kongreso. And earlier this year, ang inyong national officers ay nakipag-meeting number 1 sa Pibao, kay Yusek Ray Mapagno. And nakipag-meeting din po kami kila at that time, EVP pa lang si Major General Alamillo at ang President pa ho ng VFP noon ay si Colonel Pobre. Nag-meeting na po kami. Ongoing pa rin ang aming usapan hanggang ngayon. Ang ginagawa po natin is to try to unite. No? Kasi po napansin po namin, mula nung yumao ang ating minamahal na si Colonel De Ocampo, nagkaroon ng kanya-kanyang buhay, so to speak, ang mga iba't ibang grupo ng veterano. And what we're trying to do now, at least one of them, is to unite yung ibang sektor na meron sa patukoy sa ating mga veterano. So, nandiyan po, of course, ang VFP, nandiyan po ang Philippine Veterans Affairs Office, nandiyan po ang Board of Trustees for the Veterans of World War II, and of course, ang Philippine Veterans Bank. So, yung pa lang po, yung 4 lang na yun, kailangan natin pag-isahin. And at least man lang magka-ugnay, no, sa mga issues kung saan tayo nagkakaisa. No? Maybe hindi tayo magkakaisa 100%, pero at least sa mga issues na meron tayong common ground we can find. And yan po yung task ng ating National President sapagkat siya po ang party list ng TUCP. No? Kaya po siya nasa Kongreso. And bilang TUCP, napagsama po niya ang mga labor groups na makakanan at yung mga labor groups na makakaliwa. So, kung kaya niya po na gawin yun sa labor, siguro naman kaya niya pag-isahin ang mga grupo ng mga veterano. So, pagdasal niyo po kami na makamtan natin yun. Okay, next slide. Sorry, before you move. So, kailangan natin i-ensure na ang ating mga heroic deeds ng ating mga tatay, mga lolo ay matatandaan. Kung meron na kayong monument ng World War II sa inyong lugar, alagaan po natin. Tayo na pong mag-usap. Of course, in partnership with the local government. Kung wala pa po, yun, pwede tayo mag-usap. Pwede natin ipa-funding. Depende po kung kaninong ahensya appropriate. Number 2, yung mga values ng ating mga tatay, pinapasa po natin sa next generation. Kasi po tayo po yung kinausap ng ating mga lolo, tayo po yung kinausap ng ating mga tatay. Tungkol po sa valor, heroism, love of country, ang role po natin bilang SDAG, maipasa natin yun sa anak natin. Kung hindi natin magawa yun, sabi ko, pasaway kasi yung mga anak ko eh. Kanino kasalanan kaya pag nalipasaway yung anak? Di ba? So, atin din po yun, sapagkat tayo po ang responsible sa ating mga anak. So, we should pass on at least that legacy of heroism, love of country, and valor. Pag nagawa po natin yun, lumao po tayo at ating mga anak ay nagmamahal sa bayan. Ang ating mga anak ay magtapang, leading para sa bayan. And we have done our part. Meron po tayong tinatawag na heritage tourism. Ano po ito? Ito pa yung tinatry namin i-partner sa Department of Tourism. Sapagkat po, kadalasan, di ba pag sinabi niyong tourism dito sa Pilipinas, ano po ang tourism? Pag sinabi, I want to go to your tourist spots, ano po ang kadalasan? Beach, di ba? O kaya resort. Pero pag pumunta po kayo sa ibang bansa,
ano po ang tourism sites? Usually mga battle sites, castles, di ba? Historical ang pinupuntahan natin sa ibang bansa. Pag nagawi ka sa Amerika, pupuntahan mo sa San Francisco, pupuntahan mo yung, ano nga ba yun? Yung kung saan nagkaroon ng sa New York pala, yung Alcatraz, di ba? Sa San Francisco, pupunta kayo sa docks para makita nyo yung mga aircraft carrier na nagsilbi noong World War II. Pumunta ka sa Hawaii, Pearl Harbor, di ba? So, dito lang sa Pilipinas, pag sinabi mong tourism, Boracay, di ba iba no? Hindi siya, medyo iba yung binibenta natin. So kami po ay naging advocate ng heritage tourism. More importantly, tourism sites. And ang plano po namin, and I hope we can pilot this in one area para mapakita natin sa DOT nag-work to. Magtitrain po tayo ng tourist guides, pero pag-historical tourism lang. Ngayon po, merong turista naghahanap ng, meron ba kayong tourist guides na tungkol sa mga World War II or historical sites? Meron po ang membro ng SDI. Meron po ang ginagawang plano po natin. So, meron pang additional livelihood po yun sa atin. Di po ba? Kasi syempre, hindi naman libre yung pagiging tourist guide. So, kung hindi nyo pa po alam ang nangyari sa inyong bayan, I hope as SDI, alam nyo po kung ano po yung naganap ng World War II. So, we should do that. We should pursue that. Dapat tayo nangunguna yung merong World War II event sa ating bayan. Di ba kadalasan meron tayong liberation, di po ba? Liberation ng, sino ba ang pinakamalapit? Liberation ng Batangas. Landing pala at Cebu, di ba yun yung mga sineselebrate? Dapat SDI na nangunguna. Kasi yung mga tatay natin, kung buhay pa man sila, hindi na po kaya. It's the next generation. Pag meron pong birthday ni Rizal, sino po yung pumupunta? Yung mga niya, di ba? Wala siyang anak, pero yung mga anak ng kanyang mga kapatid ang pumupunta, mga descendants. Pag Bonifacio Day, sino ang pumupunta? Yung mga apo sa Talampakan na siguro, ni Bonifacio. Yung sila po ang pumupunta. So pag may World War II, dapat po, SDI ang nangunguna. Naniniwala po kayo doon? Di ba? So dapat tayo nangunguna. Okay? Of course, partners pa rin natin ang BFP sapagkat sila ay ating kasangga dito po sa cause na ito. Pero one of the people who should be in the forefront is the Sons and Daughters Association. Next is livelihood training. Ito po kinakapa ko pa. Ito pa ay something na gusto ninyo? Livelihood training? Okay, sige. Kasi as I said, National President ay, we can provide livelihood training through you have to work with our LGUs. But of course, may blessing na po ito ng Kongreso. So, yun po yung gagawin po natin. But, gagawin po natin itong bottom-up approach po. Hindi po kami magdidikta kasi baka magpatawag kami ng livelihood training. Wala namang sumipot. So, kung meron po sa inyo willing magkaroon ng livelihood training sa inyong lugar, and I assign kung sino man yung mahahalal na RVP, kunin niyo po yung information at doon sa local government po ninyo, we will conduct that training with the sino may ahensya ng livelihood training? With TESDA. So yun po, we will have conduct training na angkop sa inyong lugar. Sapagkat ang TESDA training po ay, siyempre, pag nasa Pateros, tinuturo po ay pag-alaga ng balon. Sa bagay meron. So, depende po sa lugar ninyo. Okay, next slide. Okay, para lang maintindihan niyo po, ang aming posisyon ay hinahalal kada 2 taon. Last December, nahalal po kami ni Kong Ray Muli for second term. At kami po ay may term ng, alam po, 2 years. No? Somebody told me it's 3 years, pero para safe, 2 years. Tapos, other national officers ay na-appoint ng national president. So yun po, para malinaw po sa atin. Next slide. Yan po. Yung gwapong nasa kanan nyo ay yung sasalita sa inyo. Pero yung mas gwapo ay nasa kaliwa ang ating national president, who is also the TUCP party list representative. Actually, in other meetings, nabanggit po nga niya na dapat magkaroon nga ng party list ng SDI. So, I think it's something that we should pursue.
kung di po ako nagkakamali, para makapasok sa party list, kailangan po ng at least mga 300,000 votes. So may 26,000 tayo. So lahat tayo mag-convince ng mga anak kataplan natin na tig 10 lang. Di ba? O kahit tig 11 to 12, di makakapasok tayo ng isa. Di po ba? Ganun lang po kasimple yung party list. Kailangan lang magkaroon ng pagkakaisa. Sapagkat all of us have our favorite party list, di po ba? Sa Region 5, yung ako Bicol, yung mga seniors or senior citizen. No? Pero marami na ho silang mga kinatawan. Yung SDI wala pa po. Si Congrade, pero nagdo-double up siya bilang TUCP party list at SDI. So siya po ang WOPO sa Veterans Affairs Committee. So for example lang, iaakit natin yung panukala, no, nataasan ng pension ng mga widows. Kanino pong bibigay natin yun sa Congress, no? And aakit po yan sa Committee on Veterans Affairs. Bottom line yan ay budget. Di po ba? So, magko-compute po tayo. Ilan na lang po ang mga widows ng World War II. Sabihin natin 10,000. So 10,000 times 10,000 is how much? 10 million a month ang kailangan na budget. Okay? Times 12. So 120 million per year. Kakatapos lang po ng kanilang budget hearing. So medyo late na po tayo, pero we can always try for next year, no? Or probably baka pwedeng isingit pa. No? Tingnan natin kung gaano ka hindi ang powers ng ating national president. But let me just say na kanino ayon sumabagsak yung 120 million na budget? Sino ba ang nag-administer ng pension, ng old age pension ng mga widows? PIVAW, di ba? So kailangan dagdagan yung budget ni PIVAW ng 120 million para makabigay ng pension. Nakukuha niyo, pero po yung kalakaran sa Kongreso. At the end of the day, pera po yan. Bottom line po yan. Di ba? Kung sabihin natin, lipat nyo na lang yung confidential funds sa pension ng ating mga Hindi po ba? Okay po ba yun? Di ba? Sige, pwede naman. Okay. So, papakilala ko lang po ang ating mga ibang national officers. Of course, kilala niyo po si Ate Rose, ang ating Secretary General. Rose, tayo ka baka sakali hindi ka pakilala nila. Si Rose po, napangan po natin. Yung ating National Treasurer, si Marian, ay... Nasaan si Marian? Ayun, sa bigay. Ang ating National Treasurer, lani po ng pondo, huwag kayo lumapit, walang pera yan. Then, joke lang po. Pag may magandang project kayo, lumapit po kayo. Ating auditors, Anthony Calica, narito rin po. Ayan. May tanong kayo sa stocks, siya pwede rin po siya, di ba? Ang ating national historian, si Adi, ay wala po rito. Ang ating national chaplain, si Attorney Edna Rowan ng Region 5. And National Marshal, si General Sevilla ng Bohol. Okay, next slide. Okay. Nawalan ako ng kodigo. So, sige. Let's continue. Ang ating gusto lang parating is that yun nga, nagkaroon na kami ng series of meetings with the other veterans organizations. Tinatry po natin i-unite ang ating veteran sector. At meron po tayong mga gusto pang gawin bago matapos ang taon. Number one, update po natin ang ating articles and bylaws sapagkat tayo privado organisasyon. Ang gagawin po natin, and this is why important to be RDP po tayo, is that pinapakalat po namin ang current or ang existing articles and bylaws sa ating mga RVPs to disseminate to your members, to different post and district presidents, para po mag-aralan. Meron po tayong gustong baguhin, meron po tayong suggest. Nagbuo po kami ng committee, puro abogado, si Attorney Edna yung isa, si Attorney Zadi Tulingan ng BTV, and si Judge Rafael Tan ng Dumaguete. Sila po ang nagbubuo ng committee to revise the articles of IFO Corporation bylaws. Ang isang gusto ko bang baguhin, apart from the usual na detalye, is liitan yung required members ng post from 25 gawin na lang 15. So isa po yung aking sinasuggest para mas madali po makabuo ng post. Okay. Pangalawa, and ito pagdasan nyo rin po kami po humingi ng audience
sa walang iba kundi sa number 1 anak ng veterano sa Pilipinas. Sino po siya? Ang ating Pangulo, of course, si BBM. Noong Leyte landing anniversary po, last October, 1 year ago, nakita po niya yung mga SDI sa Region 8. So sa kanyang tanong pati, sinabi niya, siyempre yung mga usual greetings, sinabi niya, to the members of the sons and daughters, of which I am a proud member. Yun po ang kanyang sinabi. So member po siya, sabi niya. Yung pala, si Kong Ray, binigyan siya ng application form. Nung kakahalan pa lang niya. At kaya pala member siya. Di ko lang alam saan post siya naka-assign. Pero hinahanap pa namin siya ng post. Maybe sa Manila, dahil sa Malacanang, or sa Ilocos, kung saan niya gusto. But the point is, tinuturing niya ang kanyang sarili na bilang isang kasapi ng SDA. Di ba ho importante yun? So, pagdasal niyo po kami, nag-set po kami ng appointment sa Malacanang. Dahil gusto namin siyang gawing, di baka magalit yung mga iba dito, honorary chairman. Okay? The reason why is that, number 1, pag nalaman ng Pilipinas na siya ang honorary chair, maraming pipila sa inyo maging member. Di ba? Kasi chairman natin, presidente ng Pilipinas. Pangalawa, mas madali humingi ng pondo. Like yung ating mga sa Kongreso. Di po ba? So yun po yung ating, maybe we can ask for a big memorial or monument somewhere here and there. Siyempre, limitado rin po ang magagawa ng ating soon-to-be, prayerfully, our national honorary chairman. So pagdasal niyo po kami dun sa endeavor na yun. So, doon po nagtatapos ang aking talumpati bilang EVP ng SDI. Ako naman po ay magsishift ng hats. At ako naman po ay magsasalita bilang FVP ng Veterans Bank. Ulit anak pa rin po ng veteran, or apo ng veterano. Papakilala ko lang po. So, we have all the, except for Romblon, I think lahat ng probinsya ay may branch ang Veterans Bank. Sa Quezon, Lucena lang po. Sa Laguna, meron kami sa Calamba, San Pablo. Yun lang Anyway, Batangas, yung madami-dami. May Batangas, Lipa, Santo Tomas, yung pinakabago. Meron din po kami sa Talisan. At magkakaroon din po kami ng bago. Pag na-approve po yung merger ng PBB at New Agoncillo, sa Agoncillo or Lemel, magkakaroon po ng PBB branch. So yun po ang aming mga sangay. No? And we want to increase yung aming branches. Ngunit po, ang sinasabi ni PSP sa amin ay kailangan taasan nyo ang inyong kapital. Kasi po ang kapital ng Veterans Bank right now ay nasa more or less 3 to 3.5 billion. Kailangan po maging 10 billion. Okay, so yun po yung kwento. Next slide, please, sorry. So kami po ay pribado, hindi po tayo gobyerno, sapagkat sino po may-ari ng bangko? Ang mga World War II veterans. No? Tayo po ay authorized government depository. So karamihan po ng ating mga local governments ay nagbabangko rin po sa Veterans Bank. At by charter yun ang majority owned. Kaya ako po sinishare ito, 2021, during the pandemic, nagkaroon po ng movement na para po baguhin ang charter ng Philippine Veterans Bank naka-enshrine sa RA 3518 at 7169. So medyo yung Veterans Bank kakaiba. Pribado siya, ngunit ang nagbuo sa kanya ay batas. So meron po tayong bagong batas ng Philippine Veterans Bank, ang Republic Act 11597, the Charter of Philippine Veterans Bank. Next slide. ating Board of Directors, ang ating chairman pa rin po ay walang iba kundi si Chairman Bobby Di Ocampo. Anak din po siya ng veteran, anak ng Hunters. May Hunters dito. Si Pepo Nunez, dati pong DBP chairman, dating bankero din po siya sa Security Bank, kung di ako nagkakamali. Ang ating presidente si Toto Claraval, siya naman ay may roots sa Negros, no? At siya po ay anak, hindi na po anak ng tatay, pati nanay niya po ay veterano. So both parents, no, are veterans. So si Toto Claraval, bankero din po. Mahaba ang kanyang karanasan sa international at local banks.
Si Jerry Anonas ay director. Siya ay dating taga East West Bank at dating presidente rin ng Optimum Bank. Si Francis Magsaho ay former president ng RCBC. Si Cesar Rubio, Director Rubio, ay dating director ng UCPB at EVP ng UCPB rin. Of course, kilala nyo yung babae na ito, si Director Percy Gacho. Kilala niyo pa po siya. Yung mga matagal na sa kilala siguro si Director Percy. And ito yung dalawang pinakabago, si Lieutenant General Ray Velasco, PNP retired. Siya po ay former director ng PNP at siya po ay former chair ng Manila MWSS, kung di ako nagkakamali. Si Maria Cecilia Soriano, PhD, ay director din. Siya po ay dating undersecretary ng TUF. So sila po yung ating mga director. Next slide, ang ating mga senior officers naman po. Of course, kakilala niyo po ang ating presidente, but we have Edwin Amahan, SVP for Branches, Odi Atienza, SVP for Credit, Camille Canullas, SVP for IT, Noel Cajena, SVP for Operations, and Ana Benyong, SVP for Consumer Lending. Sila po ang ating mga senior officers ng bangko. Next slide. So, 61 branches, no? Malapit na maging 62. Again, gusto po namin damihan ng branches, but sinasabihan ko ni DSB, taasan niyo muna ang inyong kapital. 209 ATMs and growing, nag-order pa kami ng additional 50 ATMs. Kung hindi namin kaya daan sa branch, sa ATM na lang namin dadaan. Kaya dati, baka meron kayong suggestion, no? Yung SDI, kung saan maganda maglagay ng ATM. Makikinig po kami sa inyo. No? Isang directive po yun ni Director Percy Gacho. Ang net income ng bangko last year ay umabot ng 268 million. Medyo na lumampas po kami sa target namin ng 45. At ito po ay signal na nakaraos na po tayo sa pandemya. Sapagkat during the pandemic, aaminin ko po nahirapan po yung bangko sapagkat marami po tayong mga pinautang na hindi na kaya magbayad. No? Kahit na pilitin natin, pandemic ano magagawa natin. Ngunit, it's a good sign na kumikita na po ulit ang bangko. And it's a sign na nagre-recover na rin po ang ating ekonomiya. Next slide. So, ito po ang ating top 25 stockholders ng bangko. So, una po ang ating national president. Tingin ko po binili po ito ng kanyang tatay. Kasi pag may lumalapit na veterano sa kanya na, pwede mo mabili yung PBB shares. So, binibili niya. So that's why naging ganyan. Ganyan din ata si Colonel De Ocampo, pati si dating director, Luis Samson na dyan. So, karamihan po ng ating nasa top 7 ay mga World War II, hindi po ba? Or anak ng World War II. Si Bobby De Ocampo, ating chairman, ay 8. Actually, asawa po ito ni General Aglipay. Bumili po siya ng shares ng CY. Si General De Los Santos, bumili din po ng 10,000. And the rest, nakita niyo naman po yung kanyang shareholders. Sige, next slide. So, with the passing of yung 11597, ang isa pong direksyon na gusto gawin ng bangko na medyo mahina before is to become the bank for the DND, or the military, the BNP, and all the other military branches of office. So, of course, hindi natin papabayaan ang ating mga local governments, and of course, yung mga sons and daughters, but that is another direction. Next slide. So, remember, sabi ko sa inyo, sinasabi ni DSP, hindi ko kayo papayagan mag-add ng branches sapagkat kailangan nyo ng kapital. So that is why, pumunta po kami sa Kongreso at hiniling po na baguhin ang charter. Sapagkat, kung ang capital natin ay 3 billion, 3.5, kailangan natin gawin 10 billion, saan natin pupulitin yung 6.5 billion? No? Kung actually hindi ng PBB po, pati ibang bangko. Kaya lang, ibang bangko, madali lang po sa BPI. Sample lang. BPI, kailangan taasan mo ng 5 billion. Nalapit lang sila kay Don Jaime. Boss, may 5 billion ba kayo dyan? Teka, may na, magwalis ko nga dyan, baka may barya dyan. So, Metro ba? Nalapit sila sa mga kapatid na team. Boss, kulang tayo ng 5 billion. Hanap ka dyan, meron ako. BP Magic, ngayon din. Si BDO. Mga C. 5
5 billion. Ano ba yung 5 billion na yan? Maliit lang yan sa kanila. So, sa PBB na iwan po tayo sapagkat nag-try kami mag-raise ng capital sa ating mga veterano, sa mga sons and daughters, sa mga anak. Meron na dagdagan konti pero kulang pa. So challenge po para itaas. Kasi hindi po tayo maka-expand ng bangko until taasan natin ang capital to 10 billion. So 40 million ang ino-offer po natin ngayon at 110 per share. Unli po, wala pong limit. Kung kaya niyo bumili ng 5 billion, thank you. So hanggang November 30 po yan, yung 2023, yung offer period. Hanggang katapusan na lang po hindi pa pala. Next month. Next slide. So, ito pa ho. Dahil po sa new charter, inaalaw po na mag-own ang private investor. Kasi nga po, challenge to raise funds. Di po ba? Pero, pwede po pumasok ang private investors, pero up to 49% lang po. Kailangan majority namin ay veteran sector. When I say veteran sector, yun din po ang pagbabago sa Republic Act 11597. Hindi lang po World War II veterans, kanilang mga anak, ang pwedeng bumili ng share. Pati na rin po AFP retiree, Vietnam veteran retiree, Korean War veteran retiree, kanilang mga anak, kanilang mga apo, and so on. Lahat na po pwedeng bumili ng share. Pero kayo lang, hindi na pwede outside. Yung outside has to go to the private investor sector. Ngunit, sa aming capital raising efforts, alam niyo po, isa lang po kausap namin. Sabi niya, ako na magbibigay ng 49%. Ngunit, 3 billion. At anong 49% ng 3 billion? 2.9 more or less, di ba? So sabi niya, ako na bahala sa 2.9. So, sabi niya, ganoon lang. Like I said, sa private investors, walang problema. It's the veteran sector na may challenge kami to raise. So far, we now have 3 and 2.9, that's almost 6. Papunta na po tayong 6 plus, ano? Meron pa tayong kailangan i-raise. Kasi po, remember, hindi siya makataas ng 2.9 sapagkat 3 lang. Pag tumaas po tayo ng 1 billion, pwede na rin siya tumaas. Yung 2.9 niya, pwede na gawin 3.9. Nakukuha niyo? So that is why kailangan mag-raise ng fund. So that is why 40 million shares yung no-offer natin. So yan po yung target na i-raise. Next slide. So ang offer price po namin ay 110 per share. Pero nung in-evaluate po natin ay nasa 133. Actually last year, 100 lang ang benta natin sa mga anak ng veterano. Pero konti lang ang bumili last year. No? So, kasi nga, like I said, nakita namin na kailangan lakasan natin yung SDI kasi may mahina yung communication lines. Ano? That is why hindi nakarating sa mga SDI itong 100 pesos per share. Gusto yung madagdag. So we open it up now. 110 per share na po. Pero hanggang November 30 lang po yan. Pwede yan, baka tumaas na po yan sa next year. Kasi nga, discounted na eh. Next slide. Based on the projected earnings, pwede po tumaas yung value ng shares. No? So, ito yung projected earnings natin for the coming years. Another reason po, kung bakit namin gusto taasan ng capital, nabanggit ko po, di kami maka-expand, di ba? Meron po tayong tinatawag na single borrower's limit. Ibig sabihin po nun, pag ang capital mo ay 3 billion, ang maximum na pwede mo lang pautang ay 500 million. Okay? Sa atin po, malaki yun, no? Pero sa pagbabangko po, maliit po yun. Lumapit po ang ating presidente sa San Miguel. Sabi niya, San Miguel Corporation. Sabi po, kailangan gusto niyo ba mag-borrow sa veterans pa? Sabi niya, sige, okay lang. Marami kami expansion. Magkano bang kaya niyo ibigay? Sabi, magkano ba kailangan nyo? Sabi natin presidente, kailangan namin at least 1 billion yung credit line. Hindi na pasado kagad. Sapagkat meron tayong rule na sinusunod natin na single borrower's limit na 400 to 500 million per borrower na pwedeng pahiram ni Veterans Bank because of the capital limitation. So pag umabot po tayo ng 10 billion, guess how much ang pwede na ipautang ni Veterans Bank? 2.2 billion ang pwede rin natin pahiram. No? Ganun po yung difference. So once nangyari po yun, assuming pumasok, boom, biglang naakyat po yung in-net income. Kasi nga, limitado yung pwedeng hiraman eh. Mapahiram tayo kay Globe.
hihingi yan ng 1.2 billion na credit line. Hindi natin mabigyan. Hihiram tayo ng PLDT. No? Kasi malalapitan na natin yung mga maliliit na korporasyon. Next slide. Ang price per share in 4 years or 5 years, we are predicting to be 185 or 186 per share. So yung binili nyo po na 110 in 5 years, magiging more or less 186 per share na po siya. So tataas po yung value niya. Next slide. So ito po, nag-retire na po si General Centino. But we started onboarding na mga generals ng AFP, mga retired and active, mga na gusto na pong mag-invest sa Philippine Veterans Bank. Of course, ating chairman na nasa right. Nasa right si President Clarabal, nasa left si chairman, and si General Centino sa gitna. Next slide. Ito po yung ibang mga general na pumasok. Si General Aglipay, gaya ng bagit kanina yung wife niya, yung pinasok niya. General Carolina, kilala niya siguro yan, previous administrator. Si General Police, Major General Managuelon, si Lieutenant General De Los Santos, anak din po ng veterano yan. Si Brigadier General Sargento, marami pa hong iba, si Cabañez, Raul Cabañez, Bijen, Manuel Mariano, iba-iba pa po. So marami pa ho ang nag-join. Yung iba, siyempre di kaya yung malalaking amount. As low as I said, the minimum is 100 shares or 11,000. Yung iba, medyo mas may kaya. Yung mga retiree natin, nag-invest po na 1,000 shares, so 110. No? And dahil po hanggang November 3rd, bibili ulit sila, nag-i-invest pa po. Ngunit kulang pa po ang aming efforts. We really need to increase pa. Next slide. So, paano tayo bibili ng shares? Kahit sa ang branch ng Philippine Veterans Bank, pwede. Online, sa website natin, pwede tayo pumunta doon, i-download nyo yung form, dalhin nyo sa branch, or i-fill up nyo online. GCash, pwede po. At ito yung pinakabago na i-announce ko po. Meron po tayong 0% installment for 6 months. Yan. At yung panglima, kung gusto nyo na po mag-subscribe, nandito po ang nasa bandang dulo, ang aming desk, kung willing na kayo signify ng intention to subscribe. Next slide. Papakita ko lang po yung installment offer. So, kunyari, bibili kayo ng 100 shares. So, kunyari, kasi October na sa Lunes, di ba? So, ginawa ko November yung first payment. So, sa first payment nyo ay 1,833 lang po per month. Hanggang ano na po yan, Mayo 2024. Ito na po kasimple. And you will have 100 shares of Philippine Veterans Bank. There are 3 ways. One is kung may Veterans Bank account po kayo, i-deduct na lang namin automatically every month. Kung may land bank account kayo, ganoon din automatically. Or over the counter sa Philippine Veterans Bank. Hindi pa ho nauna pa ho kayo ma-announce kaysa sa mga tauhan namin. So pasensya na sa mga kasama ko sa bangko dito. So i-announce pa lang. So anyway, para lang maingganyo po tayo. Next slide. So meron po tayong referral. So yung mga nag-refer dito sa application form po natin, meron nakalagay referred by. Yung sa referred by, kung kayo po ang nag-engganyo sa taga-BFP, pensionado, or kasamang SDI na bumili, lagay nyo po doon referred by, lagay nyo yung pangalan nyo, cellphone number nyo, at lagay nyo SDI. Meron tayong konting incentive, no? Pero hindi pa ngayon bibigay sa katapusan ng program sa November 30. Medyo humble, parang tulong na lang. Pero ito yung tinatawag natin institutional partners. Next slide. Pag umabot po ng, sige next slide. Pag umabot po ng at least 10 million yung na-refer natin, may dagdag na incentive pa. So, that is why sinasabi ko po, buong bansa, yung 26,000 na members, mag-refer po tayo mag-refer. Meron na kayong individual na referral fee. Dadagdagan po natin yan kung umabot tayo ng 10 million. The higher we go, the bigger the incentive. Yung incentive na yan, di pa kami nag-decide, pero majority po na yan, bibigay din po namin sa nag-refer. Okay po? Para po maingganyo ang lalo ang ating mga miyembro. So, ganoon lang po kasimple. Next slide. I think this is the last one. Sige na, okay na, I'm done.
So, ang investment po sa shares of stock ay iba po sa kunyari, pag may co-op kayo, no? Na merong dividends. Ito po yung parang stocks. Nung nasa ibang bangko ako, nagbigay sila ng ganyan din, stock subscription offer exclusive for employees. So manager pala ako sa bangko na yun. Bumili ako ng 400 shares at mga 45 pesos. Kasulugan over 4 years. Nung nag-retire ako sa bangko na yun, yung value niya more or less mga 45,000. Ano pa to? Mga 90s pa ho ito. So malaki na ho yung 45,000 nun. Pero nung nag-retire ako, ang value na po niya, guess what? Ay nasa 111,000 na po. Halos lampas doble na. No? Kasi po, yung ganun talaga nag-work yung shares of stock. Iiwanan mo lang talaga. Tapos hayaan mo siyang lumaki. At pag medyo after several years, pwede mo nang i-withdraw or ibenta sa iba. Pwede mo ibenta sa kasamahan mo sa SDI or sa taga-BFP. Pwede mo ibenta sa kanila at the market price. No? So ganun po. Assuming we reach the 10 billion target, papayagan na tayo ng central bank mag-release ng dividends. Hallelujah. Okay. So alam ko po yung isang issue po yun na marami nagtatanong sa inyo. Hindi po pinapayagan ng central bank magbigay ng dividends. Nag-appeal na po at that time si President Bandido at si Colonel de Ocampo. Nabigay nyo na po yung dividends sa mga veterano. Sabi na hindi. Kasi pag nag-release kayo ng dividends, bababa yung capital nyo. Remember, ang gusto ni BSP ay tumaas yung capital. So by the time we reach 10 billion, siguro naman papayagan na tayo mag-release ng dividends. Naintindihan niyo po yung aming dinadaanan. So, I hope kung may magtanong sa inyo, medyo maintindihan niyo din po. The reason why hindi tayo maka-raise ng capital is because wala naman pong mayaman sa atin di ba po? Yung mga ibang bangko, karamihan ng mga stockholders nila, ano po control na pamilya. Usually yung apelyido nila, isang syllable lang. C, T, D, di ba? Yung mga, puro ganun yung mga apelyido nila. Kaya-kaya na lang mag-raise ng capital. Ang Philippine veterans po kakaiba sapagkat sila po ay pag-aari ng mga Pilipinong veterano. At hindi po kaya ng isang veterano na mag-raise by himself ng 5 billion. That is why we are doing this now. Tulong-tulong na lang po tayo. And imagine pag nagawa natin yun. Sabi nga ni Chairman Bobby, hindi na tayo magiging saling pusa sa pagbabangko. Easily, nasa top 10 na kagad tayo ng banking industry. And sino pong makikinabang po dyan? Yung mga stockholders. Okay? So, yun po ang aking parte ngayong umaga. I think we will go to the Q&A. But before that, I would like to say thank you sa inyong lahat. At again, ako po si Mike Villarreal, ang inyong National EVP. Pasensya na po kayo, yung boses ko medyo ngongo ng konti sapagkat actually galing lang po ako sa sakit. Pero nag-test po ako ng negative kanina umaga, so huwag kayong mag-alala. Nanigurado po ako, kaya bago pumunta dito. Kaya pasensya na po kung medyo ganito yung aking boses. So again, magandang umaga po sa kanyang lahat. It is a proud moment for me to be with you, ang aming mga kasamang ka-SDI. Magandang umaga po sa inyo lahat. While Manuel Carrion got 3 votes. So the winner is, as Regional Vice President, is Gerardo A. Manalo. First, Batangas. Okay, congratulations. Thank you very much. At tama lang yun kasi nga pinanganak na Manalo talaga yun eh. Nagtaka ako bakit 3 boto lang saka 11 votes. Yung pala mga district lang pala pumoto. Oh, kasi pumoto rin sana ako eh. Si Ross na pumoto. Okay naman. Congratulations, Kuya Jerry Manalo. You are now the responsible in organizing Region 4. Tulong-tulong tayo na. Panalo na kasi Manalo. Manalo. Kaya nga manalo eh. Kaya nga manalo eh.
Guys, kakain muna tayo ng tanghalian. Yeah! Kain muna tayo dahil gutom na ako. Guys, kain muna tayo. Bahala ka. Sumahod na. Ayan. Kami Kain mo. Ayan, nakita lahat. Yan eh. Picture lang, picture. Ayusin ko pa. Ayan. Nakatapat pala sa akin. Hello! Ayan. Sagot! Hello. Yan! Hello po, kain po tayo. Sa inyo lang nakaharap yan, ha? Oh, kain tayo guys. Mga ka-snackers. Ano yan? Ano yan? Tinapay? Itong isa. Mashed potato na manghang. Kenny. Ba't tinatawag na mashed potato? Mashed potato. Bakit? Rachel. Tapos, Ito ang tunay ka-snacker. ano? Saan doktor natin? Pagkain guys. Ang yaman ng Veterans Bank. Kaya magbangko na Kaya kayo pala sa yun. Veterans Bank. Hindi binibigay yung dividendo. Ako nga, nag-request ako ng... Magre-reklamo na sana ako Nag-explain. Ha? Nag-request ako. Hindi, kailangan ng approval ng Central Bank. Oo nga. Iko-questioning ko sana Nauna na yung explanation. Binigyan din. Ng ano? Sarap. Sa mata. Nag-request ako kay Toko. Panlagay sa mata? Oh, yung pauling na. Sabi niya. Panlinis. Oo. Meron ka? Ang binigay yung tableta. Sa inyo, tampeta? Kasi sabi ko, Dok, baka pwedeng reseta na pamatak sa mata. Wala sila dyan. Ay, bigyan nga, meron. Ningi nga ako. Ang hindi. Alright. Yung Kanin. Ito kanin, no? Uy, ito kanin, no? Walang kayo, ha? Napabuksan mo yan, baka may gusto pang kumain. Oh, sandok. Ang pinapa-order ko sa kanya, yung balot ng kanya cellphone I-order ka ako. Nasaan? Mindoro Dinorado yan. Ayan, daming kanin Kanin kayo. Yung nga kanin namin, di maubos eh. Baka gusto nyo ng kanin. Kanin ako sa kami ng Mindoro kasi namatay yung piano. May pa naman dala. Hoy, kailan ang activities nyo? Ano? Bikit? 19 pa, October 19. Saan kayo? Iikot na yun. Ikot na. Ikot-ikot, hindi kayo mahilo nun. Ito, ano lang naman 2 linggo lang yun. 10 days. 10 days pa. Ay, punta. Nangangampanya. Di ba eleksyon? Bakit wala si Bobby? Miss Bobby. Di ba ano niyo yun? Pagpagig po yun. Dagig yun. Bakit lagi nandun sa meeting natin? Kaya lang, yan pumalit yung sa kapatid niya temporary. Ganon. Yung namatay. Naging coordinator siya ng SDAI. Ito nga, iuwi ko na lang ng bangko eh. Tama mo rin mga ako eh.
Uwi nyo, sayang eh, buo pa eh. Uwi ko nga. Wala akong nakuhang boto kasi inuwi nila. Okay lang. Bigyan sa kanya na. Okay lang. Oh, plastic. Pwede lalagyan ito. Yung mga buto nyo. Mga buto nyo dyan, kung may buto kayo. Ate Lucy, buto, uuwi mo yan. Hindi nabawasan. Dapat to. Dito mo ilagay. Diyan ko na kaya ilagay. Ayan, ang galing. Mamamalibos ako ng buto. Saan pa ilalagay? Plastic ng tubig. Ito, lalagyan. Ito, ang ganda. Ayan guys, yung tatlong mga veterano. Yung kaputol. Yan, tatlong Ayun, veterano. ayun number. O, di ba? Next si Miss Rina ng San Pedro. Please stop naman. Nanalo ng Next space. is Angelita Bautista ng San Guillermo. Saan San Guillermo? Morong. Morong Rizal. Next is yung nagulong. Hilda Abayo. Nalo agad. Nawala ang stab. Nasama sa hulog. Okay, simulan na po natin yung ating oath of office sa ating bagong halal na RVP for Region 4. So, taas po natin ating kanang kamay. I state your name. Having been appointed to the position of Region 4, hereby solemnly swear that I will and faithfully discharge to the best of my knowledge and ability the duties of my office and other related responsibilities which I may hereafter hold. That I will support, defend, bear true faith, and pledge allegiance to the Constitution and bylaws, to the VFB Sons and Daughters Association Incorporated, and that I will obey the laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of this association, imposing myself these obligations voluntarily without mental reservation and purpose of evasion. So help me God. Congratulations, Kuya Jay. Ayan, taga 2nd District. Silaw. And guys, tapos na po ang event.
Maraming salamat sa pagsama sa akin. Thank you. God bless all and bye-bye. Thank you.